views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Yan, naarangkadang magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Yan, isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa Usapang RCEF. Ako po si Pia at ako po ang inyong makakasama at makakakwentuhan sa bagong episode ng Usapang RCEF. Pero syempre bago po tayo mag-umpisa, babatiin po muna namin ang aming mga butihing direktor, ang ating Director 4, si Sir Dionisio G. Alvindia, Director 3, Joel V. Dator, ACT Chief and Interim Director for Extension, Support, Education and Training Services na si Sir Elijah Davalos, ang BIPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund, Facility Management and Operations Divisions na si Sir Andres Tuates Jr., at ang LSD Chief and Interim Director for Research and Development na si Sir Nelson C. Santiago. Siyempre, binabati rin po natin ang aming mga section head ng STIPS at STIDS na sina Sir Jet Moleg Subaba at si Ma'am Besgie S. Magararu. At siyempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig, sa mga naka-field work po, at sa ating mga magigiting na security guards, at sa ating mga drivers na kasalukuyang nasa travel. Naway lagi po kayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. Sa bagong usapang RCEF ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol po sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Mula po ito sa layunin ng programa, requirements upang maging benepisyaryo, mga teknolohiyang ipinapamahagi, benepisyo para sa mga magsasaka, at kung paano ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ayan, so nung huling episode po natin, yun po yung last week, ay tinalakay natin ang benefits and machine settings of rice combine harvester. Kasama po natin si Engineer Elcid M. Garcia, ang Engineer 1 mula po sa Technical Property Inspection Unit or TPI ng ating ahensya dito po sa PhilMec. Kaya kung na-miss po ninyo ang previous episode na ito, ay maaari nyo po itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. Ayan, pero syempre bago po tayo magpatuloy sa ating programa ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. Sabay-sabay po nating panoorin at pakinggan ang balitang RCEF. RPS Capability Enhancement Pilot Activity, pinangunahan ng EDD. Pinangunahan ng EDD ang pilot ng Orientation Workshop on Business Development and Improvement Planning para sa RPS beneficiaries ng Region 2 na isinagawa noong April 28 sa Bukod Sulphur Spring MPC sa Nueva Vizcaya at April 29 sa Difon Saranay Development Co-op sa Quirino upang i-reorient ang mga beneficiaries sa Business Model Canvas at Enterprise Improvement Planning na nakatuon sa marketing at financial aspects ng kanilang operasyon. Workshop sa RPS, isinagawa sa Negros Occidental. Naging resource person ang kinatawan ng PhilMec para sa RCEF Mechanization Program sa isinagawang business planning workshop sa ilalim ng PRDP sa Negros Island Region noong April 29 to 30, kung saan tinalakay ang technical at minimum documentary requirements para sa pag-avail ng RPS-2 na dinaluhan ng LGUs at FCAs mula sa Negros Occidental. RCEF beneficiaries sa Isabela, sumailalim sa pagsasanay sa RPS. Sumailalim ang dalawang samahan mula sa Nagilian at Kawayan City, Isabela sa Skills Training Course para sa operation at maintenance ng RPS noong April 28 to 30 na layong palakasin ang kakayahan ng mga benepisyaryo sa tamang paggamit ng makinarya pati na rin sa rice handling at processing.
Inspection at testing ng rice mills isinagawa sa Regions 5 at 10. Nagsagawa ang PhilMec ng inspection, testing at commissioning ng multi-stage rice mills sa Misamis Oriental, Camarines Sur at Albay mula April 29 hanggang May 8 upang matiyak na maayos, ligtas at fully operational ang mga makinaryang ipinamahagi ng programa. Kabilang sa aktibidad ang pagsusuri sa rice mill components, testing ng performance at efficiency ng makina, at commissioning kasama ang mga technicians upang matiyak na handa ito para sa aktwal na operasyon. Process validation activity isinagawa sa Nueva Ecija. Nagkaroon ng process validation activity ang EDD katuwang ang ICT-DTD noong May 5 para sa planong pagbuo ng Digitalized Inventory Management System ng RPS beneficiaries sa pamamagitan ng pagbisita sa mga benepisyaryo mula sa Gimba at Talavera upang pag-aralan ng kanilang inventory management practices at tukuyin ang mga kailangang improvement para sa mas simple at user-friendly na digital system. Pagsasanay sa rice machinery, idinaos sa Leyte. Nagsagawa ang PhilMec katuwang ang mga supplier ng makinarya ng training on the operation and maintenance of rice machinery noong May 4 at 6 sa Abuyog at Alangalang, Leyte, na dinaluhan ng mga FCA operator at supplier representatives para sa lecture at hands-on training sa 4-wheel drive tractor at rice combine harvester upang mapahusay ang kaalaman sa mas epesyenteng paggamit at mas mahabang service life ng kagamitan. RCEF orientation para sa FCA sa Leyte, pinangunahan ng EDD at FMFOD. Ang EDD at FMFOD ng Visayas Cluster ay nagsagawa ng virtual orientation patungkol sa operation, management at enterprise development ng RCEF machines na isinagawa sa 3 batch noong May 4, 6 at 7 sa Abuyog, Alangalang at Tanawan, Leyte. Kabilang sa naituro ang operational planning at tamang paggamit ng record book para sa mas maayos na monitoring at pagpapatakbo ng mga makinarya. Mga pulong sa Rice Mechanization Program isinagawa. Nagsagawa ng coordination meetings at inspections noong May 5 to 6 kaugnay ng Rice Mechanization Projects kung saan tinalakay kasama ang Taiwan Technical Mission, DARFO2 at SCRC ang progreso ng rice project at mechanized rice transplanting systems, gayon din ang paghahanda para sa posibleng inaugurasyon ng RPS-2. Nagkaroon din ng pagpupulong sa amulong tungkol sa rice processing facility proposal at RPS requirements sa Cagayan at dumalo sa NIA System Management Council meeting sa Tanawan upang i-update ang RCEF Mechanization Program at tugunan ang mga concern ng Irrigators Associations. PhilMec, pinalakas ang ugnayan sa FAO TARI. Naging host ang PhilMec sa delegasyon ng FAO Tanzania Agricultural Research Institute mula May 5 to 7 para sa benchmarking activities sa agricultural mechanization kung saan ibinahagi ang mga programa sa ilalim ng RCEF, kabilang ang pamamahagi ng makinarya at pagsasanay sa mga magsasaka at nagsagawa rin ng technical demonstrations at pagbisita sa mga pasilidad sa Nueva Ecija, Isabela at Cauayan City bilang bahagi ng pagpapalakas ng pandaigdigang kooperasyon sa agrikultura. Orientation sa farm machinery, ginanap sa Eastern Visayas. Nagkaroon ng virtual orientation on farm machinery operation, management and enterprise development noong May 6 sa Eastern Visayas na dinaluhan ng mga FCA officers at members mula Leyte District 5, MLGU Hilongos at MLGU Hinunangan upang mapalawak ang kaalaman sa tamang operasyon at pamamahala ng farm machinery at maisulong ang epesyente at sustainable na agricultural mechanization practices. Monitoring ng RCEF technology isinagawa sa Bohol. Nagsagawa ang PhilMec ng monitoring activity sa Mabini at Carmen, Bohol noong May 6 para sa delivered RCEF technologies. Sinuri kung paano ginagamit at pinamamahalaan ng mga FCA beneficiaries ang mga kagamitang ipinagkaloob at kung naaabot ba nito ang mga layunin na programa. Koordinasyon para sa RCEF mechanization sa Benguet at CAR,
kinalakas. Nagsagawa ng serye ng pagpupulong ang PhilMec at mga katuwang na ahensya noong May 6 to 7 sa Benguet at Car upang palakasin ang RCEF Mechanization Program kung saan tinalakay sa La Trinidad ang RCEF 2.0, mga oportunidad para sa magsasaka at mga issue sa implementasyon kasama ang provincial agriculturist. Iniugnay rin ang mga target at aktibidad sa DA Car Rice Program para sa mas maayos na pagpapatupad ng rice mechanization sa rehiyon. PhilMec dumalo sa MRIDP pre-workshop meeting sa Ipil. Nakiisa ang PhilMec noong May 7 sa Regional Planning pre-workshop meeting para sa magsasaka sa Rice Industry Development Program Results Framework Workshop sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Pinangunahan ng DARFO 9 ang aktibidad kasama ang iba't ibang ahensya at stakeholders upang repasuhin at tiyakin ang mga target at commitment para sa pagpapaunlad ng produksyon ng palay at rice industry sa rehiyon. Revalidation at distribution ng RCEF documents isinagawa sa iba't ibang rehiyon. Mula May 4 hanggang May 8, 2026, nagsagawa ng revalidation, field validation at distribution ng COD at MOA para sa RCEF Mechanization Program sa Regions 1, 3, 7, 11 at BARMF. Kabilang dito ang validation ng FCA applicants sa Pangasinan at Nueva Ecija, coordination at revalidation activities sa Davao del Norte at Davao del Sur, signing ng COD at pamamahagi ng MOA sa Bohol, at field validation sa Maguindanao del Norte na layong matiyak ang tamang benepisyaryo, maayos na dokumentasyon at epektibong implementasyon ng programa. Pagpapatupad at pagsubaybay sa drying system projects, pinalawak. Nagsagawa ng coordination meeting sa technical activities mula May 4 to 8 sa Nueva Ecija, Pangasinan, Iloilo at Cordillera regions para matiyak na maayos ang implementasyon ng drying system projects kung saan tinalakay ang updates, issues at feedback ng mga benepisyaryo at contractors sa DS1. Isinagawa rin ng technical verification ng recirculating dryers at inspeksyon ng RD60 units upang matiyak ang pagsunod sa standards habang nagpatuloy ang construction activities sa Tabuk City at pre-inspection sa Flora para sa Drying System 1. Ayan, nadyan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa mga karagdagang updates sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. I-like at i-follow din po natin ang aming mga official social media accounts sa Radyo Agri 90.1 FM. Ayan, so ngayong bagong episode po natin ay makakasama po natin si Engineer Marjorie C. Agustin, ang Engineer 1 mula po sa Technical Property Inspection Unit or TPI ng ating ahensya. Dito po sa PhilMec. Tatalakayin po natin ang anatomy and physical properties of the rice grain. Ayan, magandang araw po, Engineer Marjorie. Patiin or i-shout out? Magandang araw po sa ating lahat. So, pinabati ko po lahat po ng nakikinig po dito po sa Radyo Agri. Especially po sa katim ko sa TPI, sila Osma, sila Kim. So, yun po, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, so umpisahan na po natin ma'am ang ating mga katanungan. Ayan, syempre para sa ating unang katanungan, para po sa mga hindi nakakaalam, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung paano po nakatutulong ang tamang pagkilala sa anatomy at pisikal na katangian ng butil ng palay sa pagpapabuti po ng mekanisasyon na isinusulong ng RCEF program ng PhilMec? Ayan, so muli magandang araw po Miss Pia. So, napakahalaga po na meron po tayong kaalaman patungkol po sa anatomy and physical property po ng ating palay dahil meron po itong direct relationship doon po sa ating post-harvest operation ng ating mga makinarya na pinapamigay po under RCEF
program. So, paano po ba nakakatulong itong kaalaman na ito upang mapabuti po natin yung mekanisasyon na sinusulong po ng RCEP program ng ating ahensya? So, unang-una po, bilang isang extension worker at sa atin pong mga FCA beneficiary po, ay mas mauunawaan po natin or maiintindihan po natin kung paano ba nag-ooperate yung mga component po ng ating mga makinarya gaya nga po ng mechanical dryer at ng ating rice mill. So, gaya na lang po ng ating rubber roller. So, yung ating palay ay meron po siyang physical property na tinatawag pong interlock of fold ng HAS. So, anong pong ibig sabihin po nito? So, kapag po binalatan po natin yung ating palay, so yung rice hull po nun ay nahahati po siya sa dalawa. So, tinatawag po yun na lema tsaka paleya. So, si lema tsaka si paleya po ay magka-interlock po yon. So, hindi po siya basta-basta po na babalatan. Kaya nga po, yung ating rubber roll ay yung rotation po nun ay in opposite direction, and also yung speed po noon ay hindi po siya magkaparehas. So, yung isang rubber roll po natin ay mas mabilis na umiikot kumpara po doon sa isa, para po mas mabilis po niyang mabalatan po or matanggal po niya yung pagkaka-interlock po ng ating rice hull. And pangalawa po ay yung anatomy and physical property po natin ay minsan ginagamit po siya as basis po sa mga disenyo po ng ating mga makinarya po. Bale, kung mag-o-observe po tayo sa mga naka-install po natin ng mga rice mill tsaka mga dryer po natin, ay meron pong mga pipe po doon, yung mga tubo doon na nagkokonekta mula sa bucket elevator papunta po sa iba't ibang component po ng ating mga machine, na kung saan ay yung mga tubo po na yon ay hindi lang basta na in-install. So, meron po siyang specific na angle na kung saan alinsunod po ito sa angle of friction. So, isang physical property po ng ating palay. So, ano po ba yung angle of friction naman po? Yun naman po ay ito po yung angle na kung saan yung palay po natin ay magmo-move po siya freely or mag-i-slide po siya in a certain material po natin. So, kaya nga po during operation ng mga rice mill po natin, yung palay po natin ay nagpo-flow from one component into another dahil sa angle of friction na yon na nakadesign po doon sa mga parts po ng ating mga machine. And also, nakakatulong po din ito sa design ng ating mechanical dryer. So, yung ating mechanical dryer ay meron tayong pinamimigay na may capacity na 6 tons, tsaka 12 tons naman. So, yung design po ng drying chamber ay kinompute based naman po doon sa bulk density po ng ating palay. So, kaya napakahalaga po na meron po tayong common knowledge patungkol po sa anatomy and physical property po ng ating palay para mas lalo po nating maunawaan kung paano nag-ooperate yung ating mga machine and kung paano po dinisenyo po yung mga makinarya. Kung ganon, kung nauunawaan po natin yung operation, mas mabilis po natin na alagaan, mas mapapangalagaan po natin yung mga makinarya na pinamimigay po sa RCEP. Kumbaga ma'am, syempre hindi lang po tayo sa machine dapat may knowledge. Opo. Dapat sa mismong butil din po ng mga palay Opo. natin. Okay. So, ma'am, para po sa pangalawang katanungan, bakit po mahalaga naman malaman ang moisture content ng butil ng palay sa wastong pag-iimbak at pagproseso ng bigas? Opo. So, sa wastong pag-iimbak at pagproseso po natin ng ating palay or para maging bigas, ay napakahalaga po na kinoconsider po natin yung moisture content at dapat alam po natin yung mga moisture content requirement every time po na nag-i-store po tayo or during rice milling process. So, unahin po natin i-discuss yung
during storage. So, ang moisture content requirement po during storage ay dapat nasa 14% below para store po natin ng mas matagal yung ating mga palay, and also para hindi po siya masira. So, for grain storage po, for short storage, nasa 13 to 14% yung moisture content. Kung para naman po sa seed production, nasa 12% dapat yung moisture content po ng ating palay. And kung gusto po natin ng mas matagal po na ma-store po yung ating mga palay, pwede po nating babaan ng 9% po yung moisture po ng ating palay. So, yung ating palay po kasi ay meron po siyang physical property na tinatawag pong hygroscopicity. So, ano po ito? Pag sinabi pong hygroscopicity, may ability po yung ating palay na mag-absorb at saka mag-release po ng moisture content. So, kung ang palay po natin ay mas mataas po doon sa equilibrium moisture content, which is 14%, ay magre-respire at mag-i-emit po ng heat po yung ating palay. So, kapag mataas yung moisture content po natin, and then tataas din po yung temperature, ay ang magiging resulta po nun ay mas mabilis na masisira po yung ating mga palay na in-store. Either magkaka-molds po yan, magkaka-insekto, and the worst ay tutubo po yung ating mga palay. So, pag ganun yung mangyari, syempre losses na po yun para sa ating mga farmers. And then, in terms naman po sa rice milling process, dapat bago po nating igiling po yung ating mga palay, ay kailangan po mini-measure po muna natin yung moisture content. So, ang requirement po natin doon, or recommendation po natin, ay dapat nasa 13 to 14% po yung moisture content po ng ating palay para makuha po natin yung optimum milling recovery po natin. Kapag po kasi masyadong mababa po yung moisture content ng igigilingin po nating palay, maaari pong madurog yung bigas po na sa output po natin. Madaming mapuproduce po na broken rice. And samantalang kapag masyado namang mataas yung moisture content po ng ating palay nagigilingin, possible na magkakaroon po tayo ng trouble or magka-problema po during operation ng ating rice mill. So, and then mas mahirap po na mabalatan or ma-process yung ating palay dahil wala po siyang tinatawag na pre-space between doon sa kernel tsaka yung sa husk. So, yung pre-space po kasi doon sa ating palay ay na-achieve lang po natin kapag nag-undergo po siya ng proper drying. Kaya napaka-importante po talaga na dapat ay tama na tama po yung moisture content po ng ating palay every time na mag-i-store tayo, and also during rice milling process. So, ayun mga karadyo agri, so tandaan po natin na 13 to 14% po yung dapat na moisture content ng ating butil. So, dahil pag mas mababa siya, nagiging broken po yung kalalabasan. And pag mas mataas po sa 13 to 14, medyo magkakaproblema. Meron po tayong long grain, short grain, tsaka medium. So, ito po yung grain length po natin. Isa po sa mga kino-consider po natin sa pag-a-adjust po ng component po ng ating rice mill, na yung ating rubber roller. So, kapag po hindi pare-parehas po yung uniform yung length or yung size po ng ating palay, ay magkakaroon po tayo ng possible na over milling and under milling. So, para maiwasan po natin ito, nare-recommend po natin na dapat ay pare-parehas po yung size po ng ating grain, pare-parehas po yung variety ng imimil po natin na palay po. And sa pag-a-adjust po kasi noong ating rubber roll, yung hollow po ng ating rice mill, ang recommendation po doon ay dapat
1/2 ng thickness po ng ating grain. So, sa pag-a-adjust, syempre kapag ang ginamit po natin ay mixed variety, so magkakaiba po, magkahalo po yung long grain, yung short grain. So, sa pag-a-adjust, medyo mahihirapan po tayo. So, kapag kinonsider po natin yung long grain na size po ng ating palay, so sa adjustment, syempre, yung mga short grain ay hindi po siya mababalatan. So, hindi po magiging efficient po yung ating rice meal. Samantalang, kapag ang kinonsider naman po natin ay yung short grain, ayan. So, yung mga long grain naman ay madudurog siya kapag dumaan po siya sa ating rubber roll. Kaya dapat ang nire-recommend po natin sa mga gumagamit po ng ating mga rice meal ay dapat same na variety or kaya magkakaparehas po yung size po ng ating mga palay. Okay po. Ayan. So, ayan mga karadyo agri, sana po ay nakapag-take down notes po kayo at makatulong po ang mga impormasyong itong hatid sa inyo po ni Engineer Marjorie. Ayan, wag po muna kayong aalis mga karadyo agri at magbabalik pa po si Engineer Marjorie Agustin para sagutin yung mga katanungan regarding po dun sa ating usapan. Ayan. Sa mga nagpaplano naman po magsumite ng application upang maging benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program, ay narito po ang listahan ng PhilMec offices by region, kasama na rin po ang mga focal persons na maaari po ninyong i-contact. Starting with Luzon. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento or you may visit her at FMFOD office, PhilMec CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan. Or you may contact her through 0906-687-1855. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila. Or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon or you may visit him at FMFOD office, PhilMec CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr. or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound,
Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9 covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. Are you ready for something bigger this 2025? The RCEP 2.0 is here. Bigger with its wider service coverage and better with new provisions in the mechanization component. The RCEP 2.0 or Republic Act 12078, amending the Agricultural Tarification Law, previously amended by RA 11203 or Rice Tarification Law, aims to distribute rice farm machinery and equipment to eligible farmers' associations, rice cooperatives, and local government units or LGUs.
With 9 billion allocations annually for the mechanization component, the coverage area is wider through additional 20 provinces from the 57 provinces in the program's first phase. It also widens the menu of technologies from production to post-harvest. For production technologies, it includes a 4-wheel tractor, hand tractor, floating tiller, seeder, and transplanter. For post-harvest technologies, rice combine harvester, reaper, thresher, dryer, and rice mill. Wait, there's more. In the program's second phase, new post-harvest facilities and infra projects like warehouse and grain storage will be provided to the beneficiaries. Regarding target setting and prioritization, the RCEP 2.0 will adapt the modernization development process from simple to advanced use of technologies and needs-based approach for beneficiaries. The second phase will introduce the Fabrication, Repair, and Maintenance Centers or FARMCs. This aims to establish sustainable machine centers in rural areas where local farmers can access necessary tools for fabrication, repair, and maintenance of the farm machinery with at least 2 centers per province. With the RCEP 2.0, it is projected that by 2031, the level of mechanization in the Philippines will be 3.40 horsepower per hectare versus the existing 2.78 horsepower per hectare mechanization level. Ayan, at yan naman po ang mga regional focus at filmic offices na maaari po ninyong i-contact kung meron po kayong mga concern. Ayan, so para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, syempre kasama pa rin po natin si Engineer Marjorie C. Agustin mula po sa TPI unit ng ating ahensya dito po sa Filmic. Ayan, so ma'am, para po sa ating susunod na katanungan, paano po nakakaapekto ang kulay at transparency ng bigas sa pagtukoy ng kalidad po ng ating mga ani? Bali po sa kalidad po no, ng ating mga bigas na napoproduce ay isa po sa mga kinoconsider po doon ay yung kanyang kulay or yung transparency. Alinsunod po doon ay yung presyo. Doon po, yung kulay po ng ating bigas ay binibase po doon sa price po ng ating mga napoproduce po na bigas. Kapag mas maganda or mas transparent po yung kulay po ng bigas po natin ay mas mataas yung presyo. Kapag po kasi halo-halo, meron pong mga tsoke, yung medyo maputi, tapos transparent ay medyo binababaan po nila yung presyo po ng ating mga bigas. Ayun. Okay, so ma'am, para po sa ating huling katanungan, ano po ang kahalagahan ng pag-aaral sa physical na katangian ng butil ng palay upang mabawasan ang, syempre, ang post-harvest losses na tinutugunan ng Filmic? Okay. So, yun po, napakahalaga po. Sabi ko nga po kanina, napakahalaga na meron tayong knowledge about po dun sa anatomy and physical property po ng ating mga palay. Dahil nabanggit po ko po kanina na magkakaroon po tayo ng kaalaman patungkol po sa tamang operation no, ng ating mga makinarya. Kung paano po nag-ooperate yung mga component po ng ating mga makinarya. So, kung meron po tayong common knowledge about
about po dito ay mas maayos po natin na ma-ooperate yung ating mga machine. So, mas magiging maganda po yung output po ng ating mga makinarya. Mas makapag-produce po tayo ng magandang bigas na kung saan ay yung ating mga farmers ay mas tataas po yung kita kung maganda po yung mga mapoproduce po nila na product. So, yun po. So, ma'am, talagang mahalaga din na nalalaman natin yung mga physical properties ng butil katulad nung moisture. Yun, ayan. So, ayan po ang ating mga impormasyon na hatid sa atin ni Engineer Marjorie C. Agustin. Sana po ay nakapag-take down notes kayo mga Karadyo Agri. At syempre, wag po muna kayong aalis at atin po munang panoorin ang boses ng magsasaka. Ako po si Virgilio Villas, Pangulo na San Andres, Canauan, IA. Ako po ay nakatanggap ng mga machineries na kagaya po ng 4 wheels, saka traktora ay harvester, saka po yung pangkilapin. Kaya nga po nagpapasalamat po kami sa PhilMec at nabigyan po kami ng ganitong bagay at meron po kami pinaghahanap buhay. Mabuti lang po sa pagkakita ng aking mga miyembro. At isa pa po yung kami po mga opisyal, talagang ginagawa po namin yung aming tungkulin. Gawa po na kung ano man po ang problema, sinasabi naman po ng mga tao ko kung ganitong problema, ginagampanan ko po. Ang benepisyo po ng traktora po, magkaganda-ganda rin naman po yung pumapasok na income. Saka yung harvester po, kasalakuyan pa lang po kami gumigit at medyo konti pa lang po ang pumapasok na income sa amin. Kaya papasalamat po kami at natulungan po kami ng taga-PhilMec na magkaroon kami ng ganito panghanap buhay. Gawa nga po ng kahirapan mabuti lang pong pagkakitaan po namin ng mga tao po. Sa 4 wheels po namin, pagka po may nasisira, pinapalitan po namin agad. At meron na po kami napagkukunan ng mga materyales. Saka sa harvester naman po, wala pa naman po kami problema. Kaya wala pa naman po kami kuwan. Kaya lang po, may dinagdagan po kami sa harvester na sa bagger. Dinagdagan po namin na nalalaglag po yung kinaban. Kaya yun lang po. Thank you po sa inyo lahat, mga taga-PhilMec. Ayan, at diyan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng mga makinarya mula po sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. At ayan po, dito po nagtatapos ang episode tungkol sa anatomy and physical properties of the rice grain. Ayan, syempre, maraming salamat po kay Engineer Marjorie C. Agustin. Ma'am, baka may gusto pa po kayong ibahagi na hindi ko na itanong, ma'am. Okay, so thank you so much po, Miss Pia. So since na pag-uusapan naman na po natin ngayon about po sa anatomy and physical property ng ating grain, gusto ko lang din i-share about po dun sa kung bakit short yung storability po ng brown rice. Kung titignan po natin sa market, parang kakaunti po yung nakikita po natin na nagtitinda po ng brown rice. Actually, ay dahil yun sa kanyang property na oxidative reaction. Ibig sabihin po, yung ating brown rice po kasi ay mas mabilis po siyang masira kumpara po doon sa ating white rice. So, once po kasi na ma-expose po yung brown rice po natin sa hangin, dahil meron pa po siyang bran, no, na doon di pa natatanggal yung bran niya. Yung bran po kasi ay meron po siyang oil content or protein. Once po na-expose sa hangin ay nagre-resulta po yun ng nagkakaroon po siya ng rancid taste or foul smell. Kaya po
mas mabilis po masira po yung ating brown rice. Kaya sa market, nakikita natin yung mga nagtitinda po ng brown rice po, no, na talagang naka-vacuum seal po yung ating mga brown rice para hindi po siya ma-expose sa hangin, para hindi po siya masira. So, yun po. Ayun. Ma'am, maraming salamat po ma'am sa daming information na inyong binahagi sa ating mga listeners and viewers, at salamat din po sa inyong oras ma'am para sa pagbabahagi din po sa amin dito sa Usapang RCEF. Ayan, so maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa episode natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program. Hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. Lagi po nating tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang Usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEF, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We are located at ATMEC Earn Building, PhilMec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Kasaganaan para sa bayan.